Nasaksihan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang isang makabuluhang aktibidad tungo sa mas mabilis, bukas at inklusibong pamamahala ng personal na makausap at makaharap ng mga lokal na opisyal ang mga pinakamataas na liderato ng rehiyon. Idinaos noong March 23 ang Bangsamoro Government Executive Legislative Forum kung saan pinagsama-sama ng pamahalaan ang mga lokal na opisyal, miyembro ng Bangsamoro Parliament at mga ministers ng iba't ibang ministries upang pag-isahin ang direksyon ng pamahalaan mula rehiyon hanggang lokal. Pinangunahan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at Parliament Speaker Muhammad Yacoob ang dialogo. Personal nilang hinarap, pinakinggan at sinagot ang mga katanungan ng mga opisyal kasama ang mga deputy speakers at ministers. Kabilang din sa mga tumugon sa open forum sina Cabinet Secretary at BARM spokesperson Asnin Pendaton at floor leader at BTA spokesperson John Anthony Jetlim na nagbigay linaw sa mga polisiya at agarang hakbang ng pamahalaan. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga opisyal na magtanong ng harapan at agad silang makatanggap ng malinaw na sagot at konkretong aksyon mula sa liderato. This gathering sends a powerful message. We may hold different mandates, but we serve one Bangsamoro. The people do not distinguish between executive and legislative, between regional and provincial authority. They see only one government, and they expect that government to function clearly, efficiently, and responsibly. Agad ding inaksyonan ng pamahalaan ang matagal ng isyu sa waste management sa Cotabato City. Tinapos ng pamahalaan ang 3 taong usapin hinggil sa sanitary landfill matapos magbigay ng direktiba si Makakwa. Nalagdaan ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ang sanitary waste management plan ng lungsod. Concern ng Cotabato City na sanitary landfill talks, kailangan i-approve mo na yun. Kung wala namang masama na i-approve na yun lahat para matapos-tapos na yung sanitary kasi problema sa Cotabato City ang yan. Ibinahagi naman ni Yacoob ang mga nagawa ng Bangsamoro Transition Authority Parliament mula 2019. Nagpasa ang parlamento ng 89 na batas at 567 na resolusyon bilang bahagi ng kanilang mandato. Tinalakay din nila ang Bangsamoro Revenue Code na kasalukuyang dinidinig sa plenaryo at target nilang maipasa bago ang nalalapit na halalan sa rehiyon. Inilahad din nila ang progreso ng Bangsamoro Gender and Development Code na nasa antas na ng komite at pinalakas nila ang serbisyo sa kalusugan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga district hospitals. The strength of the parliament is not measured by the number of laws passed, but by their impact in your communities. You are not just implementers, you are co-builders of the Bangsamoro people. Nagpahayag ng mga positibong reaksyon ng mga lokal na opisyal matapos ang forum. Pinuri ni Kahalkadtag ng Maguindanao del Sur ang liderato ng Bangsamoro sa pagtutok nito sa konkretong aksyon para sa komunidad. Iginayat naman ni Muhammad Alonto mula sa Lanao del Sur ang kahalagahan ng mas mahigpit na koordinasyon upang maiwasan ang duplication at mas mapakinabangan ang mga resources.